Alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Alright, so ayun na nga, no? Eto na, mga kababayan, mainit-init pa. Dahil di umano ay bibigyan ng leksyon ng dating Pangulo na si PRRD, itong dating senador na sundalong kanin na wala iba, kundi si Antonio Trillanes. Aba, bibigyan ng leksyon ni PRRD. Kung anong leksyon yan, pag-uusapan natin yan sa video ito, mga kababayan. At syempre, meron ding sinabi si PRRD na hindi kikilos itong si Trillanes kung walang bayad. Gusto nyo bang malaman kung sino di umano ang nagbabayad dito kay Trillanes? Aba, may revelasyon si PRRD kung kaninong tuta itong si Trillanes, mga kababayan. At pag-uusapan natin yan along with this video pagkatapos nito. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan mo. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Alright, so magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at syempre sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. And of course, welcome back dito naman sa ating panibagong video. This is Master Judea. Sa mga hindi pa nakapag-like, share, and subscribe, gawin na po natin yan ngayon. Baka magawa pa ng iba. So ito na nga, mga kababayan. May lumalabas ngayon, nagba-viral na video na di umano ay bibigyan ng leksyon ni PRRD itong si Trillanes. Dahil ito sa mga paninira ni Trillanes mula noon hanggang ngayon sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kanya. Alam niyo kung bakit? Aba, may personal na galit itong si Trillanes kay PRRD dahil kung hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong si Trillanes ay hinabol-habol pa noon si Pangulong Duterte kinausap dahil gusto niyang maging Vice President ni PRRD. Pero ang siste kasi dito, mga kababayan, binasted ni PRRD. Kaya mula noon, mga kababayan, ay hindi na magkamayaw or hindi na mapigilan ni Trillanes ang galit niya kay Pangulong Duterte at dinamay na nga niya dito yung anak ni si Paolo Duterte, si Bibi Sara Duterte at siguro pati aso ni Pangulong Duterte idadamay nito ni Trillanes kung kinakailangan. At eto na nga, mga kababayan, habang nag-TikTok, Facebook Live si Atty. Sal Panelo, abay sakto naman na tumawag si PRRD at may ikinukonsulta. Itong kasinungalingan at blatant disregard ni Trillanes sa ating dating Pangulo, no, na hindi na niya nirespeto. Abay, wala ka na mga asahang respeto dito kay Trillanes kasi ito nga, si Pangulong Duterte, presidente pa dati, ay hindi na binibigyan ng respeto ni Trillanes. Iyan kasi ang nagagawa ng galit at puot sa loob ng damdamin. Ikaw naman, Trillanes, kasi, no, hindi ka lang napagbigyan, masyado ka nang nag-aaw-aw. Oo. Aba, kayo ng mga politiko, ha, pag lumapit sa si Trillanes, huwag nyo i-let down. Huwag nyo tatanggihan kasi alam nyo na kung ano ang mangyayari sa inyo. Anyway, hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong si Trillanes ay talaga namang 2016 pa ay binabanata na talaga si Pangulong Duterte. And PRRD by that time is doesn't care to file a case against him kasi si PRRD noon ay nasa katungkulan, no? Baka syempre matawag si PRRD na balat sibuyas pag nag-file siya ng kaso habang siya ay nanunungkulan bilang presidente ng Pilipinas. At nasanay po si Trillanes doon. Nasanay si Trillanes na hindi siya pinapatulan ni PRRD dahil si PRRD ay nasa pinakamataas na level ng katungkulan sa Pilipinas noong mga panahon na yon. At nakalimutan na siguro ni Trillanes ngayon na si PRRD ay 3 taon na nawala sa paninilbihan. 3 taon na nawala sa gobyerno. And PRRD has all the right to file a case to any person na naninira sa kanya, naninira sa kanyang pamilya, at naninira kung sino man nakakilala niya na ipagtatanggol niya. Yun ang nakalimutan ni Trillanes. Si PRRD ngayon, mga kababayan, ay isa ng ordinary citizen. At bilang ordinary citizen, karapatan ni PRRD na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga manloloko, sinungaling at gago na walang iba kundi si Trillanes. So now, mga kababayan, panoorin po natin yung video at yung conversation ni Atty. Sal Panelo at ni
PRRD. At eto na nga, magsasampa si PRRD ng sangkatutak, sangkaterba na kaso na maglilid ng pagkakapasok na naman sa oblo nitong sundalong kani na si Trillanes. So ito, panoorin natin mga kababayan, ha? Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kinukumusta ka? Kinukumusta ka ng mga kababayan natin? Live po tayo ngayon sa TikTok. Naka-live tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ka. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabutit naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Ay, hindi pala siya. Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon wala. O, totoo yan. Alam niyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon na walang... Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro ka palastugan na figures. Wrong spelling pa yung ng patutin. Wrong spelling pa. Alin ang wrong spelling? Ano ba yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Yung kay Hanilet, kulang an N. Yung kay Paulo, kulang U. Wala. Anong gusto mong gawin ko? Papala mo ng kaso? Ako, sa iyo. Presidente Duterte, naka Facebook live ako. Naririnig ka ng taong bayan. Totoo. Ay, siya nga pala, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas 2 na madaling araw, pagkalis natin doon sa, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay Pero papaalis na rin siya nalit ngayong gabi. Pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mo ilang oras yun, 12 hours para. Ano 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. 14 hours? 14, kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, natapos tayo alas 2 sa madaling araw, paano? Di 14 hours. Hindi ko nga akalain na sa edad ko nito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, waking hours mo yun Ikaw gising na gising ka. Yun doon ako nakalamang. Ako, Night person ako. Ako nga falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi ako, oy, huwag kang matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nasanay kasi siya yung kudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri. Bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako. Ito naman, ang kalaban niya, ang totoo di umano yun, yung kanyang summary puro figures. Ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Korte yan Niwala nga siya, Sir President. Dapat malaman ng tao na totoo at hindi. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-una, hindi mo alam kung anong bangko yun. Saka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Tsaka nga pala, binanatan ka ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya, sabi ko, Noli,
ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte, matagal niya nang ginawa yun, nung 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account, yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi nirelease. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Diba nangyayari? Kailan nga pala ang balik mo sa Davao? Baka bukas siguro matulog pa Bukas. ako. Oh, dapat talaga matulog. Pero bilib na bilib sa lahat ng mga tao to, talagang ayaw mo pa umuwi. Ayan. Basta gusto ko lang naman lumabas yung totoo ito. Truth. Yan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday. Kasi nandiyan pa siya sa politika. Si Pulong mo, pati si Basti. Oh, pero Especially Inday kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo sa totoo lang, Sal, retired na, matanda na ako. Hindi naman matanda na. Kita ko naman 73 lang eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ganitong takbo, kasi itong si Trillanes, talagang mukhalakan yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang sa what lies or what lies ahead in the future. Kailangan mo ng liberate kapag hindi kawawa ka. Magbuka kang tanga. Kagaya ngayon, kung wala kang, kung hayaan mo lang ng ganun, totoo matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba pagduda talaga ng tao. Kaya dapat ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ko magsabi, hindi ko sila turuan, ilabas lang nila kung anong totoo. I-subscribe mo na yan! At ayun na nga. So, mahalata mo yung honesty ni PRRD eh, di ba? So now, mga kababayan, kung matatandaan nyo, tama yung sinabi ni Atty. Sal Panelo na pinabuksan ni Trillanes yung mga bangko ni PRRD dati, yung mga bank accounts. At alam ko dyan sa Ortigas, kung hindi ako nagkakamali, Metrobank yun, 15,000 lang or 16,000 ang laman ng account ni PRRD. So napahiya na si Trillanes doon, mga kababayan. At ang pinakamalaking katanungan na lang dito, katulad ng tanong ni PRRD, kanino kayo maniniwala? Kay Trillanes o kay PRRD? Di ba? Ganun na lang kasimple ang katanungan. Sabi nga ni PRRD, yan, nakulong yan sa mutiny. Ako, ano kasalanan ko? Bakit nyo ako ginaganito? Di ba? Walang kasalanan si PRRD. Ang may kasalanan or may nahatulan ay si Trillanes. Di ba nakulong nga yan? Si PRRD na mismo ang may sabi niyan, mga kababayan. Sabi ni PRRD doon, binabayaran daw itong si Trillanes. At ano ba revelation ni PRRD? Tawag dito, nagtatrabaho pala ito kay Marcos Jr. So ibig sabihin, tutay pala ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tandaan po natin na si PRRD, kahit wala na po yan sa katungkulan, may magmamalasakit pa rin dyan. Marami nga kasi siya nagawang maganda sa bayan. At syempre sa ating gobyerno, hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa na marami pa rin na matitino dyan. Medyo discreet lang sila gumagalaw. Kasi nga, alam naman natin ngayon na pag kumalaban ka,
baka masiba ka sa pwesto, mapalitan ka, or makasuhan ka pa. No? Pero, katulad na sinabi ko, si PRRD naging presidente, may magmamalasakit pa rin dyan, at ibinulgar na yan ni Senator Bato, na nag-meeting si Speaker Martin Romualdez, Aldico, yung isang general, tsaka kasama to si Trillanes. Noon pa lang, mga kababayan, alam na natin na may kaugnayan nga itong mga to. Kung baka nagkampi-kampihan na sila para pabagsakin ang mga Duterte. Pero may magsusumbong at magbibigay pa rin ng impormasyon kay PRRD. Kasi katulad ng lagi natin sinasabi, hindi po magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. So, si Marcos Jr. pala ang amo ni Trilili. Hindi naman bago yan, di ba? Hindi naman sikreto na yan. Dahil tulad na sinabi ko, ibinulgar na yan ni Senator Bato de la Rosa. At nandyan pa rin yung video na yan sa social media. Nakita ko nga lang noong nakaraang araw. Kaya nga doon sa live natin sa Banutero. So, ina-discuss po natin yan. Okay? So, pero siyempre, kung may nagbabayad kay Trillanes, no, siyempre, malakas ang loob niyan. No? Malakas ang loob kasi meron siyang sinasandalan. Sabi nga, di ba, nung isang bayarang vlogger na hindi mo malaman kung saan pupunta, kung saan may pera nandun. Ang sabi ng vlogger na yon, doon sa mga nire-recruit niya ng mga vlogger, nagtitirahin ng mga Duterte, huwag daw mag-alala kasi pag kinasuhan daw sila, sagot naman nung nagbabayad sa kanila. Diba? So, ganun kalupit, ganun kalala mga kababayan. They are using the funds of the government para magbayad sa mga vlogger para siraan ang kanilang mga kalaban. Pero, hindi naman hindi naman pagkasinungalingan, hindi naman magsasucceed di ba? Kasi yung kasinungalingan, kahit anong gawin mo diyan, kasinungalingan pa rin yan. Kahit anong twist mo diyan, hindi pa rin yan magiging totoo, di ba? So biruin mo, sagot daw ng nagbabayad kung kakasuhan. So ibig sabihin, they are in good hands. Pero ang pinaka-importante naman dito, mga kababayan, ay malaman ng taong bayan ang katotohanan. Na ngayon pala, alam naman natin na kung sino ang nagsasabi ng totoo, di ba? Sa personality pa lang sa character reference pa lang, no? Sa background pa lang, alam mo na kung sino ang dapat mong paniwalaan dito, mga kababayan. Dahil ito, paulit-ulit nating sinasabi, ito ay propaganda lamang. Propaganda lamang na ginagawa nila para masira ang pangalan ng Duterte. Kasi ngayon, mga kababayan, ngayon, Duterte pa rin talaga ang mayroong pinakapopular na pangalan dito sa Pilipinas, di ba? Piruin mo, no? Itong si PRRD, unahin muna natin si BP Inday Sara. Pagdating ni BP Sara Duterte, ang lakas ng dating. Kahit wala, naglalakad lang siya, pero ramdam mo na yung tao nakatingin sa kanya lahat. Makikita mo doon, nakatingin sa kanya lahat. Ganyan ang aura ng mga Duterte. Kasi kami, ilang beses na namin nakasama yung mga yan, na pag nagsalita yung mga yan, mapapakinig ka talaga. Hindi mo na pipilitin or hindi mo na gagawing magsalita pa kasi ang gusto mo, parang pagkaharap mo sila, parang makikinig ka na lang sa kanila. Kasi wala Ano ba naman sasabihin mo dyan? Mas matalino sa'yo yan, di ba? Bubula-bulahin mo, hindi na uubra yan kung bubula-bulahin mo ang mga Duterte. Lalo-lalo na kung babanatan mo. Kasi walang uubra talaga. Matindi. Matindi ang aura ng mga Duterte, lalo na in person. BP Sara Duterte, Paulo Duterte. Si Pulong, hindi ko pa nakikita. Pero yung tatlo na yan, BP Sara, Basti Duterte, at saka si Pangulong Duterte, nakasama na namin yan ng ilang beses. At talaga naman na pag nandyan sila, iba talaga yung iba talaga yung vibes, iba yung aura, na talagang matutulala ka. Dahil kahit simpleng pagsasalita nila, ramdam na ramdam mo na nanggagaling sa kanilang kaibuturan, sa kaibuturan ng kanilang puso. Ito nga, sabi ni PRRD, di ba? Dito mo malalaman na ito ay nagsasabi ng totoo. Kasi pag napatunayan, kahit konti lang, na may makita kayong totoo diyan sa ibinibintang ni Trillanes, pagre-resign niya si BP Sara, pagre-resign niya si Paulo Duterte, pagre-resign niya si Baste. Yan ay napakatinding hamon ni Pangulong Duterte kay Trillanes. Pero, alam naman natin na mga binubulalas ni Trillanes ay wala namang mga katotohanan yan. Yan ay mga pawang kasinungalingan na mga recycled na mga bintang noong 2016 pa. At sa bibig mismo ni Trillanes nanggaling na itong mga video na to or itong mga ebidensya na ipinapakita niya ay noong 2016 pa ibinigay sa kanya. So, ibig sabihin, expired na ito mga kababayan. At
Kumbaga, nilamutak na yan ng taong bayan eh. Nilamutak na yan ng netizens dati at wala namang napatunayan. So ngayon, inuulit mo. Bakit? Gusto kang iboto ng mga tao sa Caloocan? Nako, oo. Sa ganyang style mo, malabo siguro. Malabong-malabo. Kasi mismo yung galit kay Pangulong Duterte na si Paduano, hindi inaayunan yung mga hawak mo na papeles at hawak mo na mga ebidensya. Oo. Doon pa lang Doon pa lang makikita na natin na pinagdududahan ka talaga. At isa pa, yung kongreso na yan ay tinawag ka na pambansang marites ng Pilipinas. Hindi ko nga alam kung bakit pinayagan ka na makapasok doon eh. Kasi galit din sa iyo mga yan. Pero, pag inutos ng boss nila na papasukin nyo yan kasi tuta natin yan, pagkahuli natin yan sa loob, wala na magagawa yung mga congressman na yan. Di ba? So ngayon, mga kababayan, abangan natin ang mga susunod na kabanata kasi ang dami mga live videos app na ginawa ni Trillanes dito sa hearing. At hindi man sa hearing, noon pa man, marami na siyang binubulalas na kasinungalingan, si Senator Bongo, kay Senator Bato de la Rosa, kay Paulo Duterte. Hindi ko alam kung inlaba ata ito sa mga macho si Trillanes kasi pinaghubad niya. Gusto niya paghubarin dati si Paulo Duterte. Gusto niya paghubarin si Senator Bongo. Ang puti-puti pa naman si Senator Bongo. Basta gusto makita yung katawan ni Senator Bongo. But anyway, abangan po natin. Ito kasi ang problema dito, no? Ito si Trillanes na kulong na to, parang sa tingin ko, wala na siyang pakialam kahit makulong pa siya. Basta importante, masiraan niya ang mga Duterte at mapabagsak niya ang mga Duterte. At at the same time, nagbabakasakali siya na baka maging bida siya dito at biglang maging bida siya sa Caloocan at iboto siya ng mga constituents diyan sa Caloocan, ng mga taga-Caloocan bilang mayor. Nako, sa tingin ko medyo malabo pa, no. Pero tingnan natin, balay natin, maloko niya yung mga taga-Caloocan. Pero sa akin malabo. Kasi mismong yung mga dapat na kumampi mismo sa kanya, na galit kay Pangulong Duterte, ay kini-question ang legitimacy ng mga hawak niyang ebidensya. So yan, mga kababayan, at ganito na lang po muna ang ating video. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod nating live at upload. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. See you later sa Banateros Live. Bye! Magandang araw.